Pangulong Bongbong Marcos dyan Oo. na dapat kung tayo ay may panahon, gugulin na natin dun sa mga bagay na makakatulong sa ating mga kababayan. Di ba? Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay ahensya ng gobyerno, meron talagang tungkulin at serbisyo na dapat mong ibigay, doon mo na i-focus sa mapapakinabangan ng taong bayan. Yun na nga. Hindi kung saan-saan at sa halip na makatulong ay magiging dahilan para magkawatak-watak ang mga Pilipino, hindi ba? Ay, nako. Oo. Kapag kaya nang nakita mo, nagkakagulo ang bansa natin, nagkakakanya-kanya at masaya ka, ay sa tingin ko may depresa ka, Nelson. Ayun nga. May depresa po kayo kapag kayo na nang gusto ninyong makita na sitwasyon ng ating bansa. Di Kaya ba? nga, Jen, tayo ay sumasang-ayon Oo. sa panawagan ng Pangulo na intindihin na muna natin. Yun na Ang nga. daming problema ng bansa So, dapat talaga mapagtuunan po ng pansin itong bagay na ito. Yes, Nelson, ha? oo. Kaya ako, sapagkat nakikita niyo po yung sitwasyong ito, ang Pangulo nakikita kasi ang sitwasyon ng buong bansa Di ba? Oo. Baka kasi yung iba ay hindi naiintindihan ito. Ay, ayan, nakita nyo, nung binanggit nga natin dyan yung ating pagpapahayag na tama ang Pangulo nung nakaraang linggo, nag-alboroto na rin yung Kanlaon di ba? Nako. Yung Taal ang una, tapos itong Kanlaon at itong ngayon na naman mas matindi. Nako po. Baka kasi dyan nakakalimutan ng mga kababayan natin, particular na yung mga pinatutungkulan ng Pangulo, kung ano nga ba yung gusto niya mangyari. Dagdag ko pa dyan, alert level 1 ngayon ng Taal. May report din ngayon ng PHIVOLCS. Ano yun na nga ang ating sinasabi sa bagay na yan, Nelson. Pero sa halip na sundin at tugunan yung panawagan ng Pangulo na intindihin nyo na lang. Wag na tayo magsayang ng oras. Yung problema na lang na talagang para sa mga Pilipino, na kapag kaya na ginawa natin, may epekto sa buhay ng mga Pilipino, yan na lang ang intindihin natin. Pero ang problema parang hindi naririnig Di ba? Parang tengang kawali yung mga kinauukulan. Kasi meron talaga silang sariling interest, Nelson. Aminin man nila o hindi, meron po silang sariling interest sa mga pangyayaring ito. Siguro, Jen, para mas maging malinaw, sariwain natin sa isipan ng ating mga kababayan. At baka kasi nakikinig din yung mga kinauukulan. Ano ba ang panawagan ng Pangulo? Yan. Ano ba ang kanya naging opinyon? Sapagkat natanong siya ukol doon sa issue ng impeachment. Ayun diba? Tingnan nga natin para maintindihan lang natin. Kasi yung iba, Jen... maintindihan na rin yung konteksto ng ating talakayan. Kasi yung iba, nagtataka nga tayo, di ba? Bakit may mga tao na magagalit sa atin? Yun. Sa ating programa. Sa ating dalawa. Samantalang, ang sinabi lang naman natin ay pabor tayo doon sa... naging opinyon. Sa posisyon ng paninindigan ng Pangulo. May narinig pa ako, singit ko lang, Nelson, may narinig pa akong isang, nagsinend kasi sa akin isang babaeng abogado, hindi ko na sasabihin ang pangalan. Ito ay para niyang gustong sabihin na ang ating stand ay mali. Tayo sa atin, yung stand natin ay mali. Pero, hindi niya masabing ang stand ng Pangulo ay mali. Dapat ganun. Bakit? Ano ba yan? Ang stand niya kakampi ba ng Pangulo yan? Yun ang kanyang linyada. Yun ang linyada ng abogado yun. Kung hindi niya susuportahan ng presidente? Ayun nga, kasi doon daw sa statement natin, ang higit daw na makikinabang ay ang panig ni BP Inday Sara. Teka lang. Doon sa statement ni Pangulo, sino makikinabang doon? Baka nagkamali po kayo, Madam Attorney. Banggitin mo na yung pangalan? Hindi na, next time na lang. Banggitin na natin yan. Wag na. Banggitin na natin yan. Baka maubusan ng kliyente pagka binanggit natin In fairness naman. Bahala na siya. Kasi baka mamaya, yung mga alam naman na nila yun. Yung mga, malamang alam nila yan Hindi, dyan lumilitaw. Dito natutupad. Yung mga salita noon na darating ang panahon, yung mga matatalino, lilitaw na bobo yan. Ano yan? Ang lilitaw dyan, yung dalawang kamuting kahoy. Yung dalawang kamuting kahoy, sa amin po, wala kaming may pagyayabang sa inyo. Kamuting kahoy lang pero po kami. Pero dyan, ganito yan. Ang problema kasi, kapag ka ikaw matalino at nakipagtalo ka sa isang kamuting kahoy, pero yung kamuting kahoy ay nakapanig sa tama. Ay, ako. Kahit anong gawin mo dyan. Paano mo gagamitin ang katalinuhan mo at
babanggain mo ang tama. Parang masakit sa katotohanan niya. Talagang truth hurts talaga. Ay, talaga. Kasi ang kanyang stand ay ganito. Doon daw sa ating announcement at pinahayag na yon, ang totoong makikinabang daw ay ang panig ni BP Inday Sara. Sapagkat masasagkaan daw yung pagbibigay ng ipaliwanag ganito, ang ganyan. Mukhang maling-mali po kayo, Madam Attorney. Oo. Opo. Dahil si Pangulong Bongbong ba hindi makikinabang doon? Siya yung sinusuportahan namin. Yun na nga. Ay di ba't ang inisip ng Pangulong Bongbong ang kapakinabangan ng higit na nakararami na ating mamamayan? Diba? Yun din po ang pinapalaganap ng ating palatuntunan. Unahin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng mamamayan. Nuulit po namin ito rin po ang sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Unahin natin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng mamamayan. Baka naman ikaw lang may sabi niyan, ha? Baka pagka inihambing nila sa sinabi ng Pangulo, hindi, Jen, yan lang ang panig mo. Yan lang ang sinasabi nyo, pero iba ang gustong mangyari ng Pangulo. Yun na nga. Kaya ang abogadong ito, yung si Madam Ator, tayo lang pinupuna, hindi niya masabing mahal na Pangulong Bongbong, mali po kayo. Hindi, punahin mo dapat, di ba? Bago mo sana kami pagalitan, dalawa ni Nelson, pagalitan mo muna. Ako naman pagalitan ng Pangulo. Kasi sinuportahan natin ang opinion ng Pangulo. Yun nga. Attorney, pakinggan niyo po ang pahayag ng Pangulong Bongbong. Pakilakas mo po, Attorney, ha? Opo. Baka alam nila yun kung sino-sino man yan. Ano? Sino ba yan? Tsak yan. Ibulong mo sa akin, ha? Habang nandito yung ako na magbabanggit ng pangalan. Wag. Sige po. Baka pati yung kakaunti niya kliyente mag-pull out pa, Attorney. Pakinggan natin. Ang Pangulo. Ano bang posisyon po natin? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun. Pati dun sa mga vlogger, Nelson, content creator na pilit na pinaiikot yung ating Pinipilipit ng gusto para lang sumunod sa gusto nila. Ang linaw po naman. Ang linaw. Batikusin niyo yung presidente. Kung pinabatikos niyo kami, batikusin niyo yung presidente. Di ba? Nako, ang gusto ng Pangulo... ang gusto ng Pangulo, sinuportahan lang natin Diba? At tama naman, di ba? Oo nga po. Ano bang gusto ng Pangulo? Binanggit po niya di ba? Ito nga po yung lagi din namin binabanggit. Unahin natin, di ba, ang kapayapaan ng ating bayan, di ba? At ang kapakanan po ng ating mga mamamayan. Di ba? Baka naman dyan, yung ibang nakapakinig dito ay kapareho nung attorney ang pagkakaintindi. Ganon? Baka naman ang pakahulugan nila sa sinabi ng Pangulo ay iba. Na baka sila pare-pareho. Kumuha tayo ng isa pang nakapakinig na hindi natin matatawaran ng talino din siguro. Siyempre. Sino ba yan? Ito po si Senate President Chis Escudero. So ito yung nung nakaraan. Kasi napakinggan niya. At napakinggan din yung sinabi natin. Tinimbang niya ano ang kanyang nasabi. Ipapaliwanag ko yan ni Senate President Chis Escudero. Pakinggan po natin. Senador. Yung Iglesia ni Cristo, magsasagwa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against BP Sara. In support daw ito, so naging panawagan ng Pangulo. Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Pero malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. Bilang pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM. Walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarinig ko, at pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. So hindi yun maliban na lang ako magkaiba yung napanood natin, pero mukhang pareho. Pero sir, ito nga in support nga dun sa panawagan ni Presidente na huwag sana magkaroon ng impeachment.
Pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay BP Sara. Hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Iniinterpreta ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahong ito. So ito nga mangyayari, malokang rally ng INC, patunay na talagang very divisive itong impeachment. Marahil patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. At marahil posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng isa, dalawa o tatlong tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan at pagkaisahan sana. Imbis na pilit nating hinahanap yung pag-aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at hindi natin pagkakasundo-sundo. Yun. Malinaw, Ang ganda ng huling bahagi niya, pwede ba hanapin natin yung pagkakasunduan natin? Yes. Yung atin hong pagkakaunawaan, huwag yung hanapin natin kung ano yung ating pag-aawayan. At ngayon, na nakahanap tayo ng paraan dyan, kung saan tayo magkakasundo, sabi ng Pangulo, huwag muna tayong mag-focus dyan. No to impeachment tayo. Kasi mahahati yung atensyon, marami tayong problema. Ito muna unahin. Yan. Doon ba sa pahayag ng Pangulo na yon ay magagalit ang Vice President dyan? Ay, tsak hindi. Hindi, di ba? Oo naman. Okay lang sa kanya yun, di ba? Oo naman. Ang Pangulo, magagalit ba siya doon sa kanyang sariling pahayag? Natural, hindi. Tsak hindi. So, yung posisyon na yon ay pwede nilang pagkasunduan. Yun na nga. Pumunta tayo doon at tayo ay, tama yan, dito rin tayo, nakikiisa kami sa inyo. Oo. Kaya Tapos sa babanggitin ng isa, isang paraan niyang hindi niya parang gusto nila sabihin kayong dalawang kamoting kahoy mali kayo eh. Hindi tama yung sinasabi ninyo. yung mga nanonood dyan, alam na ngayon kung sino talaga ang ayaw makinig sa katotohanan at sa tama. Na kapag yung tama ay labag sa kanilang gustong mangyari, hindi tama yan yun. Hindi tama Hindi sang-ayon sa gusto ko hindi na kami makikipag-argumento sa inyo. Kahit pa kayo abogado, hindi. Suko kami sa inyo. Pag ganyan ang stand ninyo. Isa na lang ang sasabihin namin. Hindi, sinarado niyo ng isip niyo sa tama, di ba? Ang sabi niya kasi meron siyang dagdag na paliwanag. Di ibig ba sabihin na niya, pipigilan na natin ang Kongreso na tuklasin yung mga paratang na natuklasan nila. May narinig ba kayong ganun sa amin? Wala ko ata. Ano ba, bilang isang abogado, saan ba ang proper forum? Diba? Hindi ba ang proper forum yun sa COA? Oo, may proseso yan eh. Kaya nga ang proseso eh. Attorney, di ba? At saka doon sa ibang mga vloggers, meron ba kaming sinabi rito sa amin na kaya ang Pangulong Bongbong ay no to impeachment sapagkat inihihinto niya ang proseso ng kung ano man ng paratang o nililinis ba ang pangalan ng pangalawang Pangulo. Mukhang wala ako narinig na gano'n, Nason. At ang totoo niyan, yung pinag-uusapan doon na confidential funds at iba't iba pa, nakasala ngayon yan sa audit ng COA. Ayan. At meron silang 6 na buwan para yan ay sagutin. Mukhang tumatakbo. Ibig sabihin, hindi ho yan pinipigilan. Totoo. Hindi ba? Ang gusto nung iba, unahan. Ang problema, halimbawa, inunahan nila yan, ang COA pa rin ng mananaig dahil sila ang binigyan ng karapatan ng batas na mag-imbestiga ng mga tungkol sa pondo. Yung balita nga natin, nasa iwan ko lang kung totoo, ha? Mukhang mayroon ng desisyon ng COA. Ganun ba? Yun ang... sa ibang pagkakataon. Pero ang pag-usapan muna natin... Sa ibang araw. Kasi sinabi, boss, ito ba yung... ayaw pang kumpirmahin. Hindi, wala tayong magagawa. Stand by all units. Stand by all units. Ang sabi natin, malinaw, di ba? Kayo na lang ang nanggugulo. Yeah. Diba? Kung ayaw nyo na may nagkakasundo, ibig sabihin ang gusto nyo, doon kayo sa gusto nyo nag-aaway. Diba? Kaya nga, Nelson, ako, ito, matutuwa siguro ng ating mga kabayan. Sapagkat alam mo naman tayo, sa tagal na natin pagiging broadcaster, marami na rin tayo mga kaibigan na nasa Malacanang. Yes. Mga kaibigan natin personal, kasama nating reporter. Ang text nila sa akin, Nelson, ito text talaga mismo. Sabi niya, Jen, pinararating ng Pangulong Bongbong, salamat daw. Ha? Yun. Sa'yo pinasalamatan ka? Salamatan niya doon sa statement. At sa kabilang banda, Nelson, sa tanggapan din ng yung Office of the Vice President, ganun din ang text nila.
Sabi ko nga, Jen, sabi niya, Jen, pinasasabi rin po ng pangalawang Pangulo, ha? Sa inyong dalawa ni Nelson, salamat sa inyong statement. Eh, ganun talaga, Jen, ha? Kasi yun ang natural na dapat na reaksyon. Gusto ko sana sabihin, kayo po salamat, magkabilang panig, salamat po kayo. Yung iba po nagagalit sa amin, eh. Yung mga taga-suporta ninyo, parang hindi nila naintindihan yung sitwasyon, di ba? Ano ba ito, Kako? Na parang tayo ba ay pumili sa magkabilang panig at kinampihan natin yung isa. Hindi ho, nagkakamali ho kayo. Parehong nagpasalamat kasi nga parehong pabor sa kanila yung nakinabang sila. Statement na at kapag pinikit nyo po ang inyong mga mata, pag nagkasundo at hindi po nag-aaway ang Pangulo at pangalawang Pangulo, sa ibabaw ng lahat, sino po ang higit na makikinabang? Sige nga. Tayo mga maliliit na mamamayan, diba? Nagagawa nila yung trabaho nila ng maayos. Iyon ang gusto nating sabihin. Kesa naman nung matatandaan ninyo, last week ito nung nagpapalitan na sila ng matitinding, di ba, isa, patayan inuusapan. Yung isa naman, hindi namin yan napakagulo na nun. Yes. Di ba? At yun ay papapalala yun kung hindi nagkaroon ng ganitong... Nakita nyo, nagbigay kami ng biglang humupa ang lahat. Di ba ang ating panawagan nga, kailangan natin ng mga cooler heads. Senador Juan Ponce Enrile, di ba? Cool down. Sino pa isa? Senador Ping Lacson, political ceasefire, etc., etc. Pati mga senador. Yan. Alam din nila na hindi maganda ang impeachment na yan. At ngayon, Nelson, ito na bago. May bago pa? Ito na bago. Sapagkat noong nakaraang Biyernes, di ba, nung kasama natin si Kong Dante Marcoleta, meron na pong mga gumagapang. May mga gumagapang. Ba't hindi na makalakad ng straight yan? Hilahod na siguro. Bakit? Anong ginagapang? Sapagkat nais nilang magpapirma at pabibilisin daw po ang proseso ng impeachment. Aba. Out of 300, ilan bang lahat ng congressman ngayon? 300 plus. Sapagkat, naalala mo yung ginawa nung Bilyar Choria. Di ba nung panahon ni Bilyar na nakakuha lamang siya ng pirma? Isang speaker noon. Siya ang speaker noon. Parang gusto nilang ulitin na nagangalap sila ng pirma. Kung hindi ako nagkakamali, ang kailangan nila ay 106 signatures. 106 na pirma ng mga mababatas ng Kamara de Representante, mapapabilis po ang usad ng impeachment. Kasi kapag kami pirma na 1/3 ng kabuang miyembro ng House, ay hindi na kailangang dumaan sa proceeding ng Committee on Justice. Hindi diretso na sa Senado. Ibig sabihin, gusto nilang madaliin nga. Meron daw po mga gumagapang ng ganon at sa pinakahuling bilang daw, Nelson, di ko alam kung totoo, ay parang mahigit na ata sa 20 hanggang 30 daw ang pumipirma. Nako! Mga mamabatas, congressman. Totoo kaya yun? Congresswoman. Hindi, kung totoo man yan o hindi, eto ang babala ko sa inyo. May babala ho. Ako mismo. Ito, personal kong opinion to. Kapag kayo pumirma dyan, mawawala ang mahalagang endorso sa inyo. Teka. Endorso nino yan? Ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayun naman talaga. Siyempre, kasi kung ako, Pangulo Nelson... sinusuway mo yung utos ko Lantarang... Ang gusto ng Pangulo, wag yan ang unahin ninyo. Bakit ka pipirma dyan? Yun. Tapos pupunta ka rito sa palasyo ng Malacanang at sasabihin mong, mahal na Pangulo, endorso mo na. Endorso niyo po ako sa tulungan mo na yung kandidatura ko. Kasi ikaw ay presidente ng bansa, kapag ka itinaas mo ang kamay ko o kaya sinabihan mo yung mga tao dun sa lugar, malamang ako ang iboto kasi ikaw ang presidente. Pati sa funding, makinarya, tsak yun. Tapos hihingi-hingi ka ng tulong? Ang gusto mo anya, parang sabihin na po, gusto mo anya, one way Gusto mo, ikaw lang ang supportahan ko pinapagpapauna ko na. Ako Huwag kang hihingi ng tulong sa presidente ng Pilipinas kay Pangulong Bongbong kapag ayaw mo naman, hindi ka kaisa nung kanyang gusto mangyari. Kontra ka sa kanyang opinion. Di ba? Yun na nga. Yan ang babala ko sa inyo. Kasi kung gagawin po yan, halimbawa, nalaman ng Pangulo, sino-sino ba yung mga pumirma na yan? May listahan. Kasi alam namang may signature, alam namang
Walang pangalan. Alam nga naman sabihin mo, pangalan mo. Sino pumirma rito? Si ano ito? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Si Villamin. Kokoy Villamin po pumirma. Hindi katanggapin yan. Halimbawa. Diba? Hindi valid yan. Halimbawa, ikaw si Congressman Jenso Barjaga. Opo. Pumunta ka dun sa palasyo dyan. No? Opo. Nakipag-appointment ka eh. Kasi Sinalubong ka. sabi ko, mahal na Pangulo. Ako yung Pangulo. Opo, mahal na Jen, Pangulo. napunta ka rito. Ano bang sadya mo? Mahal na Pangulo, neck to neck po ang laban namin doon sa probinsya. Higpit po ng kalaban. Ang galing po. Tsaka, malaki dumang leg ng kalaban mo doon? Oo. Mukhang mauna po. Marami po. Diretsa mo na marami kung gagawin. Ano ba gusto mo kailangan mangyari? ko po ng endorso ninyo para sa aming mga gusto mo, kababayan. marami kong mga supporter doon. Gusto mo yung mga supporter ko, ikaw iboto? Yes po, oo naman. Kailangan, napakahalaga po nun. Makapangyarihan po yung endorso ninyo, mahal na Pangulo. Narinig mo ba yung sabi ko sa'yo na huwag nyo nang unahin muna yan dahil marami pang problema ang bansa. Kapag kaya itinuloy ninyo, nagsayang lang kayo ng oras. Naniniwala ka ba doon? Opo, pero pumirma po ako, Pangulo, doon sa ano Tapos humihingi ka ngayon ng tulong sa akin? Nako. Ng suporta ko? Ganun ho talaga. Samantalang yung sinabi ko, hindi mo kayang suportahan? Ganun ho talaga. Mahal na Pangulo, medyo makapal po ang face ko Di ba? Baka dyan, buti nga, hinarap ka pa yun na nga. Baka kapag nakita yan ng security guard, doon sa palasyo, ano yung pangalan mo? Banho kayo dito. Nako. Bakit? Sinusuway nyo yung gusto ng presidente. Di ba? Talaga naman. Sinabi na ng Pangulo na no to impeachment. Tapos ikaw pala pumirma. Isa ka pala doon sa 106 na pumirma na para mapabilis ang proseso ng impeachment. Tapos hihingi ka ng tulong. Ano ba naman yan? Huwag kang umasa. Hindi ba? Sinabi ko na sa inyo, unahin natin ang kapakanan ng bansa at ang kapakanan ng ating mamamayan. Unahin natin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng ating mamamayan. Anong inuna mo? Sariling interest mo Para halimbawa, baka si congressman nakaamba ng pumirma Bago ka pumirma, pakinggang mo muli. Limi-limiin mo. Yan. Ano ba yung sinasabi sa'yo ng presidente? Pakinggan uli natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Ulit. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Malinaw. Kaya kung sino man po ang pipirma, diyan itong ginagapang na signature campaign para sa impeachment, Kong, mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip po kayo. Pag-isipan nyo pong mabuti ang inyong magiging pasya. Ang alam ko naman, napakahalaga ng suportado ka ng presidente dyan. Totoo naman. Kung sabihin na natin, anuhin pa ba natin makabayan nila? Huwag natin pag-usapan pa yun. Pero ikaw, bilang isang district representative o kaya ay party list representative, Nelson, lalo na. At kailangan mo ng endorsement, makapangyariang endorsement ng Pangulong Bongbong yan ng Pangulo ng ating bansa. Ang gusto mo, ikaw lang ang suportahan. Pero yung sinabi ng Pangulo, hindi mo susuportahan. Ang gusto mo, ikaw mag-endorse ng impeachment. At ang gusto mo naman, ang presidente, ikaw ang i-endorse. Parang yung ayaw niya, ginawa mo. Tapos yung gusto mo, ay ikaw lang dapat ang masunod. Kaya tandaan niyo po, ang sino mang lumagda dyan sa impeachment na yan, ay nangangahulugan po lumalaban ka, Congressman, sa opinion ng Pangulo. At kung nakikinig ang Malacanang, nire-record tayo ngayon. Mahal na Pangulo, papayagan niyo po ba ito? Na mga mambabatas na ito na kumalaban sa inyong opinion at pagkatapos ay hihingi po ng inyong endorsement. May tawag dyan Kapag ikaw yung leader, ikaw yung pinuno, ikaw yung nangangasiwa sa bansa,
Tapos, meron kang tagasunod. Oo Meron kang naman, oo. Mga ayudante mo yan, oo. Magbabatas. Oo. Meron kang inutos. Ito ang utos ko. Yan. Ito ang gustong mangyari. Ang utos ng hari ay hari. Oh. Ang sabi nung isa, hindi mas gusto ko to Ako Aba? masusunod. Oo. Ang tawag dyan, rebelde. Nagre-rebelde kayo dun sa... Di ba? Totoo. Yung bang... Sa person in authority, di ba? Matutuwa ba yun, Jen? Halimbawa, rebelde, pupunta sa'yo. Tulungan mo naman ako. Ha? Kung ako maikli pasensya ko, Nelson, sisipain ko yun. Rebelde! Kung diba? ako sabi ko nga sa iyo sa mga ganyan, yung mga taong nagre-rebelde, maikli pasensya ko dyan. Oo, totoo Diba? yan. Oo. Ngayon, sa pangyayaring yan, mga kababayan, sana napag-iisip-isipan na ng mga mababatas. Meron silang, ito ngayon, Nelson, naisip pala ng dalawang kamuting kahoy ito. Oo. Ngayon, meron silang second Option. Para hindi malaman kung sino-sino ang lalagda. Paano yun? Aba, Na ma-endorse nila yung impeachment? ma-endorse nila ang impeachment. Na makapagtatugo sila? Hindi nadadaan sa House Justice Committee. Hindi na pirmahan. Ang gaya nung ginawa po ng Senador Manny Villar noon, viva voce voting. Paano yun? Aba, di sisigaw sila, nay, palakasan ng boses. Di ba? Ganun ba? Hindi mo ngayon matutukoy, aba, sino yung sumigaw nung palakasan ng boses Pagka nangyari yan, Jen, kung ako presidente, hindi man ako presidente. Oo. Pati speaker, papalitan. Ay, nako. Di ba? Di ba? Kasi yun ang pwede, di ba? Oo, Naku, binabantayan pala ng dalawang kamuting kahoy. Oo. Kung sino-sino yung mga lalagdat, isusumbong kami sa Pangulo. Di ba? At saka niya, malalaman din ng Pangulo kung sino-sino yung pipirma doon. Pagka, halimbawa, nagsigawan doon, wala bang camera yan? Sumisigaw, Nako. makikita ka pa rin doon. Sinong una sumisigaw? Yan, yung nasa taas. Kapag yan po ang nangyari, Nako. ewan ko lamang, again, inuulit-ulit po namin, ang sabi ng Pangulo, unahin natin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng mamamayan. Kapag ikaw ang leader dyan, tapos may nakita ka na, kahit lang sa maliliit mong utos, Pinalulusutan ka? at saka na, actually, hindi nga lusot talagang binabangga ka Nako. Kasi ito, gusto mo mangyari, sumalungat Kalaban talaga. Nagrebelde, O pag lantaran. nakakita ka ng isang senyales na ganun, hindi ho magandang kasama yan. Ay, oo naman. Diyan pa lang sa malinaw na malinaw, Oho. sinusuwag ka na. Doon pa kaya doon sa mga hindi mo alam? Yun ang sinasabi natin, Nelson. oo. At kung gagawin man po yan ng mga mababatas ng Kamara de Representante, baka hindi nyo rin magustuhan ang gagawin namin ni Nelson. Naghahanda na nga ako. Yun lang naman. Yun naman ang ating sinasabi sa bagay na yan. At baka hindi nyo rin magustuhan ang gagawin ng Pangulo. Ay, lalo Diba? na yun kasi yun ang Pangulo ng bansa. Di ba? At hindi pa na, ang tao dyan na hindi mo pa nakitang nagalit, Nako. pag yan ang nagalit, parang Mount Kaunlaon yan. Sumasabog yan. Naipon Totoo. Oo. Di ba? Yun ang ating sinasabi. Sa tagal ng panahon, kaya si Senadora Amy nga, ang sabi niya, Pangulong Bongbong, magalit ka naman. Di ba? Hindi, ako sa kasaysayan ng pamumuno ng Pangulong Bongbong, Nelson, hindi ko pa siya nakitang nagalit. Yan ang delikado. Nagseryoso lang siya nung yung sinabi niyang yung merong threat sa kanyang buhay na siya ay aalma. Oo. Yung medyo seryoso ng konti pero nag-cool down din, Nag-cool down, hindi pa rin mo Naisip talaga niya siguro masasabing hindi magandang nagtatalo-talo tayo. yun na nga. Ayun pa rin hanggang ngayon, ngayon, kung again, dyan sa Kamara, kung lantaran na po ninyong susubayin ang utos ng Pangulo, aywan ko lang. Ako naman, bilang isa, naniniwala, Nelson, ang House leadership, kaya nga sila gumawa ng manifesto, di ba? Meron silang manifesto. Pumunta sa Malacanang Yes. Suportado nila ang presidente. Tama. Mas lalong may dahilan para hindi sila sumuway. Kaya ako, yung sa manifesto nila ito, bagamat magkakaiba tayo ng pananaw dyan, si Kong Dante, iba rin ng pananaw. Ako, naniniwala ako. Saludo ako dyan. Ako din. Ako, bilang isa, saludo ako dyan kay Speaker Martin, Congressman Dong Gonzales, ang iba po mga congressman na pumirma dyan, at least gumawa kayo ng ganitong pahayag
para suportahan po ang Pangulong Bongbong Marcos. At para sa ikapapayapa ng ating bansa. Hindi ba? Ako bilang isa po saludo tayo sa ginawa nilang yon. Kung meron man kayong ibang opinion doon sa ano na yun, iginagalang po namin ang inyong mga opinion. Pero yun hong ginawa nilang yon, ipagpapakita din na talagang kasang-ayon sila sa naging opinion ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi pong impeachment ang dapat nating unahin. Yes. Mas marami pa tayong dapat na unahin.